Hello, magandang gabi. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung pagka-aristo kay Chubby Chingson po ay konektado pala sa impeachment ni Sara Duterte. So dahil pa umpisa ng impeachment ay inaristo naman si Chubby Chingson. Pinalabasan ng warrant of arrest ng Vigan Regional Trial Court. Kaya kakanta natin, Where it began, I came to know when. Kunbanwa, Mary Jane Andrade. Roby Palatao, hello. So Jocelyn Victorino, hi po. So, ito po yung na-discover natin. No? Pero bagong lahat yan, ipatugtugin ko muna po yung ating kanta ng bayan para kay Sara Duterte. Okay. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi Kunbanwa, ikulong Jocelyn niya. Victorino. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Salinda Villanueva, Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa Lalain PhilHealth. Toraneba, God Save the Philippines. Okay. So, ito po kasunod ipasok ko rin yung kanta na ginawa po ni Alfredo Hecale. Alfredo Hecale, nanood ka rin pala kayo, no? Kagaya tayo kay Psychological Issues. Sino ba yung pangalan? Nanood din ako kanina na marinig kong pangalan mo na binanggit. Suportahan natin siya. Saan ba to? Mga magnanakaw ng bayan. So itong kasunod natin na kanta. Okay, yung pong kanta na ginawa ni Alfredo Hecale para sa akin. Bah, tagal ah. Tagal ah. Ito na lang. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasyo mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko. Ay, hindi pa ako nanghingi ng bayad kay Sara. Tignan na po. Kay Hin Talibin na. Kahit 5, wala. Hindi ka nagbabago. Tirador. Kung may mali sa mundo, Pag-disconnect hindi notice ka na nga. Meron ko eh. diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa
tingin may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo, may gawa't paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Hanap ka ng pagong kay Hintalipin nyo kung ayaw maniwala sa akin. Hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Okay. Asa na ba yung kanta? Okay, diretso na tayo po sa ating programa. Ipakita ko muna sa inyo yung balita tungkol bago natin pag-usapan, tungkol kay Chubby Chingson. Arestado si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaninang alauna ng hapon sa kanyang bahay sa Corinthian Gardens sa Quezon City. Dahil yan sa kasong cyber libel. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, nakapagpiyansa na rin ang dating gobernador sa halagang 60,000 pesos. Sinubukang hingin ng BNC ang panig ni Manong Chavit pero hindi pa siya tumutugon sa aming mga mensahe. Manatiling nakatutok. So ngayon, pagkatapos niyan, may suspetsa naman itong sila ni Eric Celis at saka si Loren Badoy na may pakana dito si BBM. Malamang kasi impeachment eh. Ang kumaso pala laban kay Chavit ng cyber libel ay si Ramil Madriaga. Alam niyo ma'am, ang problema si Ramil Madriaga ipresenta na testigo sa impeachment. So kailangan pala kasi nila yung kredibilidad ni Madriaga sa pamamagitan ng pagsampa ng libel laban kay Manong Chavit. Kasi binisto ni Manong Chavit kung sino si Ramil Madriaga. Eh. Pero siguro mas maganda pakinggan muna natin itong sinasabi nila ni Loren Badoy. May kinalaman daw si BBM sa pag-aresto kay kay Chavit Singson. Ito, pakinggan natin yung mga kwento nila nila. Bigwas ng Agila na luma na website, na Facebook page at YouTube channel ang pupuntahan, kundi lalagyan na po siya ng 2.0 pag nag-search. So bigwas ng Agila 2.0 with Doc Lorraine and Kai. Okay. Help us na nag-advertise na sila ng kanilang website. natin itong ating talakayan. At nakita ko yung post mo, Mama, na naranasan natin kung paano supilin ang kalayaan at karapatan ng mamamayan sa pagpapahayag at malayang paghahayag ng saloobin. To the point ng pag-criticize sa gobyerno ng tama ay bahagi po yan ng buhay na demokrasya. Pero sa gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. at sa kanyang mga alipuris, sa gobyernong sindikato, bawal yan. Hindi niya sinasabing bawal pero ginagawa niyang latiguhin ka ng samot-saring kaso. At ngayong hapon, ma'am, naranasan yan ni dating Governor Chavit Singson. Chavit Singson na yun at siya po ay hinulugan ng arrest order at kaya po siya ay nakustody ng pulis sa araw na ito at nakapagpiyansa sa kasong cyber libel. Ma'am, your reaction on this development, while we expect Chavit will be hit hard by Marcos Jr. for speaking up against sa katiwalian at pandarambong ng gobyerno ni Marcos, pero ngayon pinatunayan ni Marcos, ma'am, na gagawin niya ang lahat
para supilin ang malayang paghahayag ng saloobin ng mga mamamayan, even if it is Chavit Singson. Go ahead, Ma'am Lorraine. Well, si Chavit Singson, I'm quite happy for him, no? Because he's 84 years old, and for the record, he stood for the country. Kasi malalampasan naman natin ito eh. Malalampasan natin ito. At history will show, para tayo, di ba? Badge of honor yon. Kapag ka ang isang tyrant, katulad ni Marcos, isang magnanakaw, at saka pasista, katulad ni Marcos, ay inaresto ka, ibig sabihin lumaban ka. Di ba? Tama. Kesa yung mga yan na sumisip-sip pa, yung mga kain-suka na yan, talaga, yung history, you were quiet, di ba? Hindi lang quiet, dinefend nyo pa, di ba? Tama. Kasama dyan yung si BCP, kasama dyan si Ontivirus, si Kiko Ontivirus. Pangilinan, si Bam Aquino, tahimik na Mhm. inano na lang sa Speaking of Bam Aquino, maka-BBM na pala si Bam Aquino ngayon eh. Kung hindi sa sa grupo ni Win Gatchalan, maka-BBM talaga siya. Ganon din si Risa Hontiveros. Ganon din si Kiko Pangilinan. Sila ay kunwari mga dilaw, pero ang tawag dyan ay huwad na dilaw. Huwad na dilaw. Yan bayan si Imelda. Pero wala, quiet na quiet ang CPP, o di ba? Kaya I'm happy for Manong Chavit because what a great way no to Tumayo si have Manong your Chavit. last chapter in your life where other people have really usually kasi at that age yung tahimik ka na lang, ganyan. Pero talaga yung Chavit Singson siya, di ba? Style niya Yung buong buhay maganda, tawa niya na na talaga tao. lumalaban siya hanggang sa kahuli-hulihan, di ba? So, and on the other hand, I'm happy for Chavit Singson, no? that he is going to be vindicated by history, and history will remember him kindly. History will be very kind to Chavit Singson, di ba? Just as history will be very cruel to Bongbong Marcos and all his alipores, no? Okay, so, and that matters. Alam mo, That pag-usapan natin si Bongbong, mga Marcos. Mga Ilocano sila, pero sila yung Ilocano na ginagamit nila yung Ilocano na nagsusumbong sila sa mga kapwa na Ilocano, parang sumbong, inaapi kami oh. Pero hindi naman yung totoo. Kundi ginagamit na nila mga Ilocano sa kanilang racist card na style para magsumbong na kung may magkikritisize sa kanila na magnanakaw sila. Ang pagnanakaw, walang kinalaman sa lahi yan. Kumbaga, ang pangyayari pa dito ay sinasangkalan yung pagkaka-Ilocano ninyo sa mga lahing Ilocano sa pagnanakaw ninyo. Very clear naman sa kwento mga lang sa may litrato pa ang mga naghatid ng maleta sa Paway, Ilocos Sur. Paano ma-deny yung litrato na yan? Very clear. Kaya kahit anong sira nyo sa 18 Marines, mga grupo na ninira dyan, mga grupong dilaw, grupong mga makabayan kuno. Kasi pati makabayan tumanggap ng pera eh. Okay, grupo ng mga ni BBM at ang higit sa lahat mga grupo na nagpa-impeach kay Sara. Yan, kaya dahil doon, nagsalita po kasi si Chavit Singson laban kay Madriaga na ginagamitin na testigo laban kay Sara Duterte. So pakinggan natin po yung salita ni Manong Chavit laban po sa kay Madriaga. Tingnan natin. Extortionist eh. Sabi ni Manong Chavit, extortionist ito si Kwan eh. Extortionist ito siya. Scammer yun. Scammer yun. May kaso yung Madriaga, professional scammer yun. Professional scammer. So, dahil magiging testigo ng impeachment case laban kay Sara, si Madriaga, kailangan nila paangatin ang kredibilidad ni Ramil Madriaga. At dahil pinakamatinding expose ay na kay Manong Chavit kung paano siya binukulan o kinikikilan ni Madriaga. Kaya kikwento niya rito kung paano. At dahil doon sa sinabi ni Manong Chavit, bumaba po ang level ng pagtingin ng mga
sigurado ko pati mga tao, pati magiging judge, nagtingin kay Ramil Madriaga. O ito, pakinggan natin. May kaso, ang daming kaso. Ah, Ako Madriaga. mismo, nag-file na sa court, ini-scam ako, pinuntahan ako sa bahay, nakipagkaibigan, tapos humingi sila ng pera dahil may videoer sila si President Noynoy na nagde-deliver to mga to PSG to. Puro bang magnanakaw ang kasama. Nakarmas pa sila. So, hinuli ko lahat. Dinamanda ko. Scammer yun. Manong- Yun ang testigo. Hindi lang sila makapili. Laglagan na nga ba? So yan po ang isa ng portion. Actually, interview ni Manong Chavit doon sa Villanueva News Channel. So, ang lakas ng dating, alam mo naman mataas ang respeto ng bayan. Kahit hindi Ilocano, malakas ang dating ni Manong Chavit. At kung tatakbo ito mga senador, sigurado ko mananalo ito kung tutuloy ito. Hindi ko lang alam kung tutuloy siya o hindi. Pero parang dedikado rin tata siya sa kanyang negosyo na manufacturing ng electric vehicles. Na yung Bagrabim, kada kayo amin. Si Manong Chavit ngayon ang nakasalang. so ngayon, at ang titingnan natin ang iba pang sitwasyon. No? So pinaka-problema talaga dito ngayon ng habang bumabanat si Manong Chavit, lumalabas po talaga na talagang madudungisan itong testigo nila. Pero tingnan natin ano ba ang testigo niya ni Madriaga. Ang naging testigo ni Madriaga kung anong binabanggit niya doon sa House Justice Committee na hearing. Kung saan sinabi ni Ramil Madriaga na tinawagan daw siya ni Dennis Nolasco na Lieutenant Colonel na intelligence officer ni Sara Duterte sa kanyang Vice President's office. At pinapunta si Madriaga daw doon sa Department of Education. At doon, nang dumating sa Department of Education, sinabi niya na first time niya nakilala ito si Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica. At dumating si Raymond Dante La Chica isang oras matapos siya dumating sa Department of Education. Isang pagdating daw ni Raymond Dante La Chica, kasama niya kasama niya doon yung yung cash disbursement officer ng Department of Education na si Acosta, Gina Acosta. So, bit-bit daw nila, nag-withdraw sila mula sa Land Bank of the Philippines with bit-bit nila yung $125 million pesos na nakalagay daw sa duffel bag. Tapos, ibinigay daw sa kanya ang lahat ng duffel bag at ipinadeliver. So, ngayon, dineliver. Ang unang pinunta, sinabi niya, dineliver daw niya sa isang mayor sa Laguna. Hindi ko binabanggit hanggang ngayon kung sinong mayor. Pero nang pagdating sa Laguna, hindi niya binigay dun sa mayor na Laguna, kundi sa isang tauhan ng mayor. At doon daw itong bigayan sa Technopark sa Laguna, sa Cabuyao. So pagkatapos ang isang duffel bag daw, binitbit niya doon sa Jordan Plains Subdivision sa Novaleches, Quezon City. So, ngayon, sa Santiago family daw, hindi man niya binabanggit kung sino sa mga Santiago. Kasunod daw, pumunta daw siya doon sa opisina sa comedy bar sa comedy bar ni Attorney Ed Chico. At pumunta siya doon kay Attorney Bonsayak. So, Raymond Bonsayak, kung hindi ako magkamali, Raymondo Bonsayak. At pagdating ko na sa pintuan, nagsinyasan lang sila ni Attorney Bonsayak. Sabi doon, iangat lang daw sa taas sa second floor. So, binitbit niya papunta sa second floor yung duffel bag na pera. So, yan ba, kung kayo si Attorney Bonsayak, ganunin mo lang, knowing the fact na alam mo, pera ang laman nun. Ganun. Sige, dali mo sa taas. Meron ba ganun? So, incredible po ang pangyayari. Incredible, mahirap paniwalaan. At isa pa, wala siyang pinresenta ng mga video o litrato man lamang doon sa nang tumistigo sa House Justice Committee.
Pagkatapos diyan, nag-deliver din daw siya nung nideliver niya isang kotse na may lamang pera. At ito po ito parang bius. Tapos pinarada niya sa ombudsman para daw kay Attorney Ryan Kilala na isang ombudsman prosecutor. So, at umalis na daw siya. Tapos kinwento niya, kinabukasan nakita daw niya yung bius na pinagmaneho ng asawa ni Ryan Kilala. Pero problema niya, si asawa ni Ryan Kilala ay walang driver's license. So, paano magmamaneho ang walang driver's license? At hindi siya marunong magmaneho. At ang certification nila ni Attorney Juan Paulo Salvador Panelo ay certificate ng Land Transportation Office na walang driver's license ang asawa ni Ryan Kilala. So, yan pong sitwasyon. Yan ang kanyang tinitistigo. During the time na tumitistigo siya sa tawag nito, dito sa House Justice Committee, nagkwento pa siya na pinakuha siya ni Duterte ng 100 million mula doon sa isang mall doon sa Lubao, Pampanga. Alam naman natin ang lahat, walang mall sa Pampanga. Ang nagsabi nito si CG Hero na taga PGMN, Peanut Gallery Media Network, si CG Hero. So, si CG Hero kasi, alam niya yan dahil taga Lubao, Pampanga siya. Kapampangan. Wala daw siya nakita ro na walang mall daw sa Lubao. So, nagsisinungaling na naman ito si maraming mga iba pang mga kasinungaling ang ginawa niya. So, may dalawa pang cheque yung kinukuha niya. Sabi niya daw, pinakuha ni Duterte sa kanya. 2 cheque. At kinuha mula doon sa HUDC kay Secretary Acuzar. So, paano mangyari na ibibigyan siya ng cheque? Ang isa ay 84,200,000. Tapos ang isa ay, kung hindi ko magkamali, nasa 4,800,000. So, 85 million lang lahat. Pero ang petsa, paano mo paniwalaan na si Duterte nag-utos nun na kung tutuusin mo ay cheque po siya sa land bank ng HUDCC. So, housing, DSUD, Department of Housing and Land Settlement, Department of Housing, DSUD, Department of Housing and Settlement, Urban Development. So, paano mangyari na hindi na presidente si Digong at magpapalabas ng cheque na ganun kalaki si Secretary Acuzar para kay Madriaga? Ang petsa po ay 2023 na. Ang petsa sa cheque, April 2023. So, hindi pwede mangyari. At yung 2 cheque, langga, ang isa ay 82 million plus, ang isa 4 million plus. Bakit pareho ang check number? Di ba may cheque kayo, may mga checkbook, sunod-sunod ang number niyan, hindi pwede magkapareho ang number. Walang ganun ang mangyari. Bakit ganun? Ganun sinasabi ni Ramil Madriaga. So, very obvious na bumaba po ang tingin ng tao sa publiko sa kung totoo ba o sinungaling itong si Ramil Madriaga. At the same time, binanatan siya ni Manong Chavit at binulgar siya ni Manong Chavit kung sino siya, klaseng tao. At gusto pa niyang kikilan si Manong Chavit, kaya kinasuhan din siya ni Manong Chavit. So ngayon, kahit nasa kulungan siya, nakapagsampa pa siya ng kasong libel at doon pa sa Bigan sinampa. So ibig sabihin, malamang pumirma siya doon sa kulungan, sa Taguig, at pinadala doon sa Bigan. At tinulungan nila ni Bongbong at inutusan ng Department of Justice ang mga piskal doon sa Bigan na iproseso na ang kasong libelo laban kay Chavit Singson. Ganun po nangyari. So in other words, wala pong duda na ang may pakana nito ay si BBM dahil konektado din ito sa impeachment na kaso ni Sara Duterte. Tandaan nyo, isa sa testigo sa impeachment laban kay Sara ay si Ramil Madriaga.
So, yan po ang nangyari. So, ulitin natin. Gusto ko maulit, mapakinggan nyo kung ano sinabi ni Manong Chavit patungkol ko kay Madriaga. Sinabi niya po ito sa interview niya sa Billionaire News Channel. Professional scammer yun. Ah, Yung Madriaga, professional scammer yun. o yan. May kaso, ang daming kaso. Ako Madriaga. mismo, Madriaga. nag-file na sa court, ini-scam ako, pinuntahan ako sa bahay, nakipagkaibigan, tapos humingi sila ng pera dahil may video sila si President Noynoy na nagde-deliver to mga PSG to. Puro bang magnanakaw ang kasama. Nakarmas pa sila. So, hinuli ko lahat. Dinamanda ko. Scammer yun. Yun ang testigo. Hindi lang sila makapili. Laglagan na nga ba matapos ang pasabog ni former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal, posibleng makalagkan na rin daw sa kontrobersya ang kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Narito ang agenda report ni Attorney Yan. So, ibig sabihin, may kinalaman din pala ito kay Sandro Marcos. At tuting pamangkin din pala ni Chavit si Chief Sandro Marcos. At titingnan natin, may nagsabi dito parang may ingay ng cellphone, microphone ko. Chichikin natin po ba? So anyway, pakinggan muna natin ito, tapusin muna natin itong usapan ni Eric Celis at saka ni Loren Badoy tungkol po kay BBM na connection doon kay Manong Chavit. Marcos, Of course, no? tama. Kasi talagang, and on the other hand, no, itong si Bongbong Marcos, itong Marcos administration, hindi na nagpapanggap na wala ng rule of law. 'Di ba? Ano na talaga yung evisceration. Talagang kinuha niya yung sword at talagang ginanon na niya yung constitution natin at yung demokrasya natin. Maliwanag na yon. Wala nang pretenses, wala nang rule of law, at saka yung gobyerno talagang ginamit lahat, no? From the Department of Justice to the NBI, kasama ng Department of Justice yan, to the DILG, AFP, PNP, everybody is in cahoots, di ba? To cover up for him. At So, lalo na ma'am stays ang longer, Congress. ombudsman. Oh yeah, yes. Oo, sa mga mabibigat na kaso, sa mga Unfortunately. political personalities, ang ombudsman ang prime mover ni Marcos, no? Yeah, that's And true. he was placed there just for that very reason. Yeah, And of he will course. do it. He will do it, and he's Yeah. doing it. No, and like I Nasasayangan said, ako talaga dyan, ma'am, no? Kay Boying. Nakakausap pa natin yan dati, ma'am, tungkol sa anti-terrorism campaign, pagpapalakas ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ang kanyang pagtindig laban kina Franz Castro, kina Zarate, nung siya naging congressman. No? Matino at maayos naman yan si Boying eh. Kaso lang, ang puder ay ginamit na para abusuhin, nakipag-kontsabahan siya sa nang aabuso. For whatever reason, siya lang makaka-explain yan, pero ngayon, he is definitely on the evil side of the unfolding of things ng kasaysayan sa ating bansa. At of all the instruments, ma'am, ni Marcos, of oppression and tyranny, ang ombudsman ang kinatatakutan ng mga politiko kasi pag hinataw kanya ng kaso na plunder at kaya niyang imaniobra ito na iakyat sa Sandigan Bayan, non-bailable. You will really have the like of the situation of Bong Revilla, of Jingo Estrada. Kaya naman, di ba, si Chis Escudero, ma'am, nanginig, naduwag at talagang tinalikuran ang prinsipyo at inuna ang kapakanan personal upang naghagulgul si Chis Escudero nang tinakot siya na itutuloy ni Boying Rimulya ang paghataw ng kasong plunder laban sa kanya. Lorraine. So tama ka sa pagbanggit na yan na lahat ng instrumento ng panunupil of all the instruments of evil oppression ni Marcos, ang ombudsman ang pinakamatalas, ang hiwa ng sugat. Yan, tama yan, tama po yan. I mean, hindi naman ako nagsasabi na malinis si Jinggoy, malinis si Chis Escudero, o malinis si Joel Villanueva. But then, ganito po yung katotohanan.
yung kanilang, ang ebidensya po laban sa kanila ni Jinggoy, ni Joel Villanueva, at ni Chis Escudero ay halos pare-pareho. Ang ginagamit ni Boying laban sa kanila ay may isang tao, kay Chis Escudero, meron ko rin itong tao na ang pangalan ay Maynard Ngo. Si Maynard Ngo po ay may-ari ng Cherry Mobile. At barkada siya ni Chis Escudero at saka barkada din siya ni Lisa Araneta Marcos. At ayon sa aligasyon na si Maynard Ngo, kay Maynard Ngo dinideliver ni Roberto Bernardo, yung pera daw para kay Chis. Pero walang ebidensya na nagpapakita na si Chis siyang katanggap direktamente ng pera. Maaring totoo yan. Pero yan po ang katotohanan. So ang tanong na lang dito ay, paano mapapatunayan na totoo ito? Sa larangan po ng kasukasuhan na mahirap po niyan. Kasi kailangan natin ang ebidensya ebidensya na walang duda. Pure, beyond reasonable doubt. So, kasunod naman kay Jinggoy, ang ginamit naman ko ay may nag-deliver naman na mga driver ng DPWH. Ang nag-deliver ayon sa kwento ni Bryce Hernandez. So, according to Bryce Hernandez, may mga kontrata sila. Una-una sinabi niya, may kontrata sila na pinangalan kay Sally Santos, yung may-ari ng SYMS Construction. Pero inamin din ni Bryce Hernandez na fake contract yun, ghost project. Pinapalabas na meron ng proyekto pero hindi totoo. So ngayon, ang nagmaniobra para palabasin na may kontrata ay si Bryce Hernandez, sila ni Henry Alcantara, at mga tauhan niya si JP Mendoza. So ang ginawa nila, kunwari may bidding na nanalo, bidding-biddingan. Si Henry Alcantara ang hepe ng District Engineering Office. So ngayon, at ang pinalabas nila na nanalo ay si Sally Santos. Tapos si Sally Santos naman, ganon din ang kay Jinggoy, ganon din ang kay Bong Revilla, yan din daw nanggaling. Ganon din ang sistema. So maniwala ba kayo niyan? Papayag sila ni Bryce Hernandez na sila magbiding-bidingan, tapos ang kukuha ng pera si Jinggoy at saka si Bong Revilla? Can't to think of it. Kung kayo ba si Bryce Hernandez, papayag ka niyan na nakasalang ang iyong karangalan at ikaw ay makakasuhan at makukulong? At ito ba, kasi ang sa proseso po ng kontrata sa gobyerno, kung sino po ang kontraktor na nanalo, sa kanya po ibibigay ang cheque, bayad ng proyekto. Bayad sa proyekto rather. So, ibig sabihin, yung kontraktor mismo na nanalo, siya mismo ang magpapalit ng cheque sa bangko, sa Land Bank of the Philippines. In other words, tanging kontraktor lamang ang nakakahawak ng pera, lahat ng bayad patungkol sa flood control. So ngayon, ibig sabihin, ang kontraktor ang pinaka-numero 1 nakakaalam kung sino binigyan ng pera. Sa gana ni Sally Santos, sinabi niya na dineliver niya kay Bryce Hernandez ang pera. Dineliver niya daw lahat. At ang usapan naman daw nila ay hiniram ni Bryce Hernandez sa kanya ang kanyang lisensya para magpabibiding ng kontrata. So ngayon, nang hiram pa si Bryce Hernandez, kasama niya dyan si JP Mendoza, si Henry Alcantara, nang hiram sila ng lisensya ng kontraktor. Ang ibig mo ba sabihin, payag sila na ibibigay kay Bong Revilla at kay Jinggoy Estrada yung malaking bahagi? 30%? So, yan ang mga tanong ko. Tinatanong ko lamang po yan para ipresenta sa inyo kung may katuturan ba o wala. At dahil yan lamang po ang ebidensya na naipon ng ombudsman, ang tanong, mananalo ba mga kaso ni Boying Rimulya? Ginagamit po si Boying Rimulya na magsampa ng kaso left and right sa lahat ng kalaban. At dito talagang tinatarget, inuna si
pakawala lang, pakunwari lang, inuna si Bong Revilla. Pero yung kasong sinampa kay Bong Revilla, kung ako tanungin nyo, ay nakadesinyo po yan na mananalo si Bong Revilla sa kaso. At ang kaso rin sinampa lamang kay Jinggoy, ay mahina rin kung ganun lamang ang testimonya. Kasi kailangan mong patunayan na nangingialam si Jinggoy sa pagpapasok ng proyekto. Ngayon, ganun din si Cheese, ganun din si Joel Villanueva. Ang problema naman doon, bago natin pag-usapan yung pagpapasok, pag-usapan muna natin kung kayo po ang engineer, kung kayo si Bryce Hernandez. Papayag ba kayo bigla na lamang papasok mga politiko? Ganun po ang nangyari. Kung totoo yan. So, in other words, let us ask the question, can it happen? Ngayon, nauna ang kaso niyan kay Bong Revilla, nagkaroon ng tinatawag na petition for bail na paglilitis. Ang tinitingnan ng bibigyan pa ng korte ng pagkakataan magpiyansa si Bong Revilla o hindi. Naman nyo, lumalabas po sa mga testigo at dokumento, walang ebidensya na direkta nagsasabi na si Bong Revilla ay may kinalaman. Ang tanging ebidensya lamang na matibay, pero mahina pa rin, ang pinakamatibay sa mga mahinang ebidensya na sinampa laban kay Bong Revilla ay yung sinumpang salaysay ni Roberto Bernardo na USIC siya ng DPWH noon na naghatid siya ng total of 375 million kay Bong Revilla doon sa bahay ni Bong Revilla sa tinatawag na White Trap doon sa Bacoor, Cavite. Yan ang ebidensya sa kanya. So ngayon, lumabas po sa paglilitis, wala talagang binanggit na pangalan na may kinalaman si Bong Revilla. So titingnan naman natin, ano naman ang teorya nila ni Boying Rimulya sa mga inimbento niyang kaso para isasalang ito si Bong Revilla, si Jinggoy, at kasunod si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva. Na dahil sila daw ang nagpapasok ng proyekto na mga yun. Ang tanong, tatanggapin ba yan kung salita lang? Kasi wala namang pirma na makikita dyan. Walang sulat si Jinggoy o si Joel Villanueva o si Chis Escudero na humihingi, pakipasok ba aking proyekto? Mahirap yun, kwento lang. So ngayon, ang proseso po, mga kapatid, mga mahal ko na nakikinig sa akin. Ang proseso po sa pagsagawa ng budget para maaprubahan yan ay dadaan yan sa lahat ng senador at lahat ng mga congressmen. Ibig po ba sabihin lahat ng congressman at mga senador ay nakipagkutsaba kay Bong Revilla, kay Jinggoy Estrada, kay Joel Villanueva na para maipasok yung kanilang proyekto? Hindi po pwede mangyari ang proyekto kapag hindi boboto sila ang ibang lahat ng senador at lahat ng mga congressmen. Tapos, pag may kani-kanyang ginawang batas ang congressmen at saka yung senador, at kung hindi magsigo-sigo ang batas nila na ginawa patungkol sa budget, aakyat nga magkaroon sila ng bicameral conference committee pag sigo-siguin nila. At kung magsigo na, sa kanila ngayon, i-imprinta ulit at ibigay sa president. So, ibig sabihin, sa bicameral committee conference, bago ibigay sa presidente ng Pilipinas para pirmahan, pipirma muna si Speaker Romualdez bilang speaker. Pipirma din si Saldico bilang chairman ng Appropriations Committee. Sa kabilang banda, pipirma din si Chis Escudero bilang Senate President. At pipirma din si Grace po bilang Finance Committee Chairman. Ganun po ang takbo. So in other words, pumirma sila ni Chis at saka ni Grace po, pumirma din si Romualdez at saka si Saldico sa budget na kung saan nanggaling ang pera na ginamit para kay Jinggoy, kuno para sa proyekto kuno ni Chis at proyekto kuno ni Joel at ni Bong Revilla. So with that presentation and realization of the true facts,
ang hirap nila i-convict itong apat na ito. Although naniniwala ako may bahid ng katotohanan yun, but the problem is, yung paniniwala na may bahid ng katotohanan at yung kung may ebidensya pa ay ibang usapin kung may ebidensya ba. So with that, nagkaroon ng weaponization, naging gamit sa paninikil itong si Ombudsman dahil may kapangyarihan siya magsampa ng kaso. Lahat po ng kaso sinampa niya sa Sandigan Bayan ay bibigyan ng kolor na regular ang trabaho, bibigyan niyang ng pagtingin ng Sandigan Bayan na totoo ang kanyang gawa. At dahil binibigyan ng totoo ang kanyang gawa, lahat ng akusasyon niya ay natural lamang na magpapalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan kung plunder man o malversation para hulihin ang mga taong inakusa. That is the unfairness of our justice system. Dapat may final say, dapat may utos talaga na usisain ng trial court kung totoo ba ang kaso, kung may ebidensya bang hawak sila ni Ombudsman o ni Boying Rimulya o sa Department of Justice. Puro lang, kung ako tanongin niyo, puro salita lang ito. Ang hirap patunayan na si Jinggoy nga nag-utos o si Jesus Cordero nag-utos o si Joel Villanueva o si Bong Revilla. Mahirap patunayan. That takes a lot of admission on the part of persons involved. Sino bang involved the persons? Di ba si Bongbong Marcos ang pumipirma sa final? Ibig sabihin kasabot din ba si Bongbong Marcos? Alam niya na may project si Jinggoy? Alam niya na may project si Joel Villanueva? Alam niya na may project si Jesus Cordero? Alam niya may project si Bong Revilla? That's too hard to prove. Pero ganun po ang nangyari. So ngayon, nais ko lang ituloy din bago tayo umalis na pag makasuhan na ngayon sa Sandigan Bayan at palabasan ng warrant of arrest, ang palak nung una kasi si Chis, kakampi pa nila ni Alan Peter, palabasan nila din ng warrant si Chis, so magiging -3 na. Wala ni si Bato, wala ni si Jinggoy. Kung hindi umatras kung hindi bumaliktad si Jesus Cordero, tatanggalin na rin siya. At si Joel naman, in-expect ko palabasan ng warrant of arrest. So, 4. So, -4. So, kung -4 po, ang 24 na senators, -4 ay 20. So, gusto nila ibabase sa 20 na senator ang pagbabasihan ng majority para malaman kung sino ang magiging Senate President. At bakit kailangan nila makukuha ang grupo ng Senate President? Kasi kailangan ni Marcos na makonvict si Sara. At sumama sa grupo ni Gwin Gatchalan, yan po ang grupo ni Marcos. At sumama si Bam Aquino. Nang ibig sabihin, makamarcos na si Bam Aquino. Sumama si Kiko Pangilinan. Ibig sabihin, makamarcos na si Kiko Pangilinan. Sumama si Risa Hontiveros. Ibig sabihin, si Risa ay makamarcos. Makamarcos sila lahat. Ganon po sila ka. Pati si Miguel Subiri, makamarcos yan. Pati si J.B. Ejercito, makamarcos yan. Pinagkanulo niyang kanyang kapatid si Jinggoy, makusan, makulong, wala siyang pakialam. So siya si Cain, si Jinggoy si Abel. Hindi pala totoo na siya ang the good one at si Jinggoy the bad one. No, it's not. So ganun po ang pangyayari. So kung maging 20, ang majority na 12 ay makukuha na nila. Ganun ang kanilang thinking. Pero kumukontra ang konstitusyon natin na nagsasabi na nakalagay para piliin mo kung sino ang Senate President ay kailangan nakabase sa kung sino mas marami sa kasapi na 24 na Senado. At ang minimum na pinakamarami ay 13 senators. Kaya iyan din po ang dahilan kung bakit hindi sila naghalal ng Senate President. Kasi ginagalang nila ang salita, ang wording na majority of all its members. Tapos, with respect to sa ibang opisyal, paano pipiliin, bahala ng Senado. Kaya gumawa sila ng rules of the Senate procedure na kung saan nakalagay sa Rule 1, maghahalal ang Senado ng kanilang opisyal. Sino yon? Senate President, Senate Pro Tempore, tapos Secretary General, at saka Sergeant at Arms. Nakalagay sa Rule 2 nun kung paano ihalal itong 4 na opisyal. Senate President,
Senate Pro Tempore, Secretary, at Sergeant at Arms sa pamamagitan ng paghalal ng majority of all. Parehas ang wordings. So bakit ngayon, pinilit nila ni Wing Gatchalian na siya yung pro tempore, all, majority of all ang kinukuha. Binaliwala nila, inonor nila pagdating sa Senate President, pero binaliwala nila pagdating sa Senate Pro Tempore. Inconsistent ang katayuan nila. Pagtapos ganun din, tinanggal din nila yung Senate Sergeant at Arms at saka yung Secretary. So, iyan ang sitwasyon. So, ngayon, pagbalik mo dito, ano naman yan ang may kinalaman sa impeachment ni Sara? Ito yun. Kailangan kasi nila na 2/3 nakalagay sa konstitusyon natin. 2/3 of all its members ang dapat bumuto para makonvict si Sara. So kung 24, ano ang 2/3 ng 24? So mathematically, para ma-compute nyo, tuturuan ko kayo paano mag-compute, hatiin nyo sa 3 ang 24. Magiging 8, 8, 8. Bawat hati, 8. So, ang sinasabi ng 2/3, ibig sabihin, 2 hati. 2 ng 3 hati. So, 2 ng 3 hati, 8 plus 8, 16. Kaya 16 senators ang kailangan. So, ngayon, dahil aminado naman sila, hindi nila makukuha yung 16 senators kasi 12 lang sila. Ano ang gagawin ngayon? So, ang 12 is 6, 6, 2, 6. So, kailangan nila na magkaroon ng sitwasyon na dapat ay ang 2/3 ay 12 lang. Paano mangyari? Si 3, 6 to 18. So, dapat ang matitira na active na senators ay 18 para makukuha na yung 12 at pwede nang bumuto na makukonvict na si Sara. Ganon po yung kanilang ginagawa. So, paano gagawin nila? Tanggalin nila si balak na, wala na si Bato. Si Jinggoy, wala na. Tatanggalin nila isa pa si Joel Villanueva. Si Chis, tatanggalin nila dapat pero naging kanila. So, naging 13 na sila. Naging 12. Kulang pa sila. So, sino pang ibang tanggalin? Kasi kailangan ay 6 ang tanggalin. Ang natatanggal pa lang 3. Si Joel, si Jinggoy, tsaka si Bato. May 3 pa. Sino kayo 3? Tinatagit po nila si Marcoleta. Kasi daw, ang kaso ni Marcoleta, plunder, dahil po langga, tumanggap si Marcoleta ng 75 million na donasyon galing kay Mike Defensor at 2 pa niyang kaibigan. Tinanggap ito ni Marcoleta noong January 2025. Hindi pa nagsimula ang kampanya ng pagkasenador. So, nakampanya na si Marcoleta. Inubos niya yung 75 million. Kaya kinasuhan nila nitong huli si Marcoleta ng paglabag sa susilo. Anong susi? Statement of Campaign Expenses. Dapat kasi sa batas ng eleksyon, magsusubiti ka ng report mo sa COMELEC kung magkano ginastos mo, magkano tinanggap mo. Hindi nag-report si Marcoleta. Katwiran ni Marcoleta, wala pa namang kampanya. Nanalo si Marcoleta sa COMELEC. Wala silang magagawa. Dahil nanalo, ngayon gusto nila tanggalin si Marcoleta sa plunder, ginawa nila ngayon na kinasuhan ng plunder. At sa tingin mo ba, tatalab ang plunder? Mahirapan. Kasi bakit? Ang pera ni Marcoleta, hindi naman pera ng bayan yun. Pera ni Mike Defensor yun, tsaka yung 2 kaibigan ni Mike Defensor. Ang pagnanakaw mula sa kaban ng bayan ay pera ng bayan mismo. Ngayon gusto na palusutin na nag-bribe. Nanunuhol itong si Mike Defensor. Kailan binigay? January 2025. Hindi na. Congressman pa lang noon si Marcoleta. Congressman siya ng Sagip Party List. Pero wala na siyang mga committee na membership. Tinanggal siya kasi lagi siyang vocal nakipag-away para kay Sara sa Kongreso. Inaway nga niyang Quadcom, inaway nga niyang good government. So, tinanggalan siya. So, wala na siyang pwesto. So, kung walang pwesto, si Marcoleta, ano pa ang bagay na pwede niya makuha, mga proyekto man o ano, para ibigay kay Mike Defensor? Wala. So, kung wala, ibig sabihin, that was given
by Mike Defensor at saka kampanya niya na bigay. Karapatan mo naman kahit sino ka, karapatan mo mamigay ng pera. Karapatan din naman ni Marcolita na tanggapin ang pera. Pero nung tinanggap niya, hindi niya inamin na sa kanya yun. Hindi niya inako na sa kanya yun. Kundi ginastos lahat sa kampanya. Kasi iyon naman ang pakay pang kampanya. In other words, hindi pera ni Marcolita yun. So kung hindi pera niya yun, hindi niya pwede isurat sa salin yun. Kaya ang kaso na salin law laban sa kanya, sa hindi paglalagay sa salin nung natanggap niya kay Defensor, ay matutumba lang. Masisiro lang dahil hindi naman niya pera yun. Ang pakay ng pera, hindi naman binigay kay Marcolita yun. Binigay sa kampanya niya. Understood? So ngayon, kung binigay sa kampanya niya, sa kampanya naman ginastos. Hindi naman sa kanya yan. Para magkaroon langga ng bribery, indirect bribery, kailangan ang tinanggap na pera langga mapupunta sa bulsa, inangkin ng taong pinagbigyan ng pera. Kay Marcolita, hindi niya inangkin. Ginastos lahat. So ngayon, having said that, mahirapan sila makasuhan ng plunder si Marcolita. Yan sana ang tinatagit na pang-apat si Marcolita. So kung magpasok nila ang 4 sa kulungan, kailangan pa nila ng 2 pa. Sino tinatarget nila? Si Robin Padilla. Nakasuhan doon na obstruction. Ang 2 pa tinatarget nila, si Camille Villar at saka si Mark Villar, nakasama sa insider trading na kaso sa Securities and Exchange Commission. Tatalab ba yan? Ang tanong, hindi po tatalab yan. Ngayon, kung tatalab man, kakaso lang. Pag kumaso lang, pwede naman mapiyansahan. Hindi naman matatanggal pagka senador si Mark at saka si Camille Villar. So, ibig sabihin, at this time as we speak, gusto birahin ng lalaban ni Sara na tanggalin itong mga senator para mananalo sila sa butuhan sa pagkakonviksyon. So, yan po lahat. Pati kaya nga tinira nila para makonvict daw, palakasin yung si Madriaga na testigo, kailangan kasuhan nila, madiscredit si Manong Chavit. So, konektado lahat. So, with this, having said that, it's up to you how to appreciate kung ano mga sinabi ko. So, magandang gabi. Marmorin, bira lang to. Ilonggo man, hindi lang ma-impeach si Sara. Tipok na sila tanan. Kung hindi lang nila makonvict si Sara, kulungan sila lahat ang bagsak. Simpleng tao, Kahin Televinyo, boss, kupal ka ba? Helen Baguio, mayroon po prob sa mic niyo po. May problema ba sa mic ko? It's up to you how to appreciate. Pero wala naman, hindi ko narinig. So, magandang gabi. Alo. So, Kahin Televinyo, boss, kupal ka ba? O Kahin Televinyo, kasi binabanatan mo ako eh. May garalgal. Okay. So, puro katarantaduhan ang ginagawa nila. Sesa, Ismaga, Bato, ikaw ba yan? Ay, isa naman ito. Okay. Jonathan Jaba, basta kalbo, bubo. Ricardo Flores, ay, may defecto ang ano po. Okay. So, patuloy lang natin. Total, patapos na rin ako. Jan R. Season. Meron pala garalgar. Hello. Ayun. Hello. Tapusin ko na lang ha. Si No Loyola. So Dominic, Argentina. Bakit kayo ay didisit na ngayon? Hindi ako didisit. Huwag ka naman tawagin mong shit. Didiis lang. Kasi po, mali po ang ginawa ni BBM. Nagnakaw na. Kinakampihan pa ng mga dilaw. Ng mga kakamping. Yan po ang dahilan. At saka inaristo pa si Digong na wala malang warrant of arrest. Kakaawa yung mama.
andun ako lahat ng akusado ay may karapatan din po yung mga akusado sa ilalim ng batas. Na kung arestuin sila, dapat may katumbas na warrant of arrest. Ngayon, ang tanong ko lang po, ano ang pagkakaiba ng mga pink at dilaw kasama ng mga makakaliwa? Ano ang pagkakaiba nila kung ikumpara mo sa mga DDS? Ano ka bang pagkakaiba? Ganito po. Noong una, bago magkagulo-gulo, nangangampanya pa lang, mahal na mga DDS si BBM. Ngayon, nung nalaman ng mga DDS na nagnanakaw pala ng malay-malitang pera sa flood control, si BBM, nagalit ang DDS kay BBM. Ang mga dilaw naman, mga pink at mga kaliwa o mga NPA, noong una pa lang galit kay BBM. At nung nalaman nila na kumita ng pera ng trilyones si BBM, minahal nila si BBM. Di ba? Tama yan? Sabi ng isang vlogger, sayang ang bayot. Maraming salamat po sa pagmamahal sa bayan, sabi ni J. Mar Fernandez. Priscilla Serna, check. Mabuti si Buying noon, nagpahila si Buying kay Satanas. Yun, wala nang kwenta si Buying. Si Brian Rodriguez, Brian, kumusta ka na? Wala talaga sa ayos yung BBM na ito. Pinapahiya niya mga Ilocano. Lahat ng Ilocano pinahiya niya. Ano ba, payag bang mga Ilocano na ang kanilang kamag-anak, kadugo na naging presidente, magnanakaw lang? Halata na, pinadalhan sila, nagpa-selfie pa yung naghatid ng pera kay Sandro, nagpa-selfie pa kay BBM. Si Amy Marcos pa nagtanong si Amy Marcos at kinwento pa ni Amy, yan ang bahay namin sa Payaw. Konfirmado. Marami pa po. Tandaan ninyo yung litrato na yun na selfie ni Sandro Marcos at selfie ni BBM kay Bulontate na Marines. Na sa affidavit nila ay hindi pa nakalagay yun. Pero nung nagkaroon ng hearing, pinakita nila. Pati yung ibang mga video nun, pinakita nila sa hearing lang yung nakaraan. So pagdating ng bagong hearing naman, may papakita na naman sila. Yan po ang tanda ng katotohanan na nagsasabi sila ng totoo. Ngayon, meron silang mga depekto-depekto. Iba, may binawi, may parkagay pero kay Mark Villar, tinuloy nila, hindi totoo, pinanindigan nila yon. Medyo umatras sila doon kay Lauren Ligarda. Pero sa karanasan ko po bilang abogado, as a trial lawyer, maganda nga yun, may kunting pagkakamali. Kasi mga pagkakamali sa testimonya, iyan naman po ang katotohanan na tao lamang. Ang tao na nagsasabi ng totoo ay magkaroon talaga ng pagkakamali. At kung perfecto na yun, hindi na totoo yung kwento. Okay? Ganun lang ho kasimple. Yung mga minor inconsistencies are just forgivable. Actually, it is a badge of truth. It's neither a badge of falsity. So, Ariel Harlis, Naimbag Rabim, Sir Toto, Naimbag Rabim sa mga kabsat ko. Grace Line, good evening po. Tapos si Jose Gigabayan, naniwala ka rin, putang ina, abogado. Naniwala, hindi po paniwala to, may ebidensya po tayo pinagbasihan. So Robel Bengson, Naimbag Rabim, Terador, Dr. Toto. Agyamadak, mga kabsat. Jack maawatin ba? Jack maawatan. Okay, sa tingin niyo po, attorney, ma-impeach talaga si BP? Ay, hindi po. Wala ko nakita na ma-impeach siya. Kasi kailangan na 16 votes. Naku, paano na lang ang Pinas? Pugad na ng mga kurap. Kay Hintalibinyo, ay hindi ko na babasahin sa iyo kay Hintalibinyo kasi tinitira mo ako eh. Mary Jane Andrade, Kuya Toto, Kain Soshi. O si Jocelyn Victorino. Okay, yun Marines matakot na kasi si Sir Chavit nagawa nilaon. Okay. Pananakot din ang pagka-aristo kay Chavit. Pananakot sa mga Marines din. Sabi na si Manong Chavit nga, inaristo tayo pa kaya.
Kinasuhan sila ng lahat-lahat ng libel, ha? Lahat sila kinasuhan ng libel. Pero tatalab ang libel nila. Sa sunod na pag-usapan, hindi po tatalab. Fernie Pinto, Senior. Tapos si Robbie Palatao, hello po. Ano pa? Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mamaya babalik po ako.